Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Well, this is something I like. Okay, buti naman naisipang gawin ito ng IRCC ngayon. Ano tong pinag-uusapan ko? Well, according to social media posts, ang IRCC raw ay kasalukuyang nagko-conduct ng in-person interviews para sa mga immigration applicants na nagkiklaim ng French proficiency. Okay. Actually, may viewer tayo nag-send sa akin ng PM tungkol dyan. Although sabi ko nga sa kanya, oo, nakita ko rin to. No? But let me share with you itong shinare niya sa akin na post on Reddit kung saan niya ito nakita. Yan. No? Tingnan niyo. Interviews for applications under French category draws. Just an FYI according dun sa original poster. For anyone applying under the Express Entry French category draw, IRCC interviewing applicants in person for legitimacy and to verify that they're proficient in French. This comes from the increasing amount of fraud that is present in this category. Ito, tignan niyo yung last sentence, no? There are consultants in Brampton charging tens of thousands of dollars for a CLB7 certificate. Yan yung level of proficiency na mataas, na required para makasecure ka ng points for French. There is fraud outside of Canada too, in other countries. Sabi ko dun sa nag-send sa akin ito, no? Thank you by the way, I appreciate it. Sabi ko, oo, bala ko din gawin. Dahil, sabi ko nga, I agree with this. Totally. Dahil tama, I think several months ago, I already had an episode nung nag-umpisa ng pag-usapan itong French, yung Francophone Mobility Program. Kung saan talagang ang Canada, ang IRCC dyan nagdodraw ng marami recently. Ang daming iniimbitahan basta mapatunayan mo na ikaw ay marunong mag-French. Okay, isa po yan sa marami ang allocation also. And compared to other pathways, nung una mababa pa ang required scores for that. Although sa dami yata ngayon na nag-aaral ng French para makapasok sa pathway na yan, maka-apply, tumataas na rin yung score lately, no? But anyway, dahil sa popularity ngayon ng French immigrants dito, hindi na natin na syempre maiwasan. Ito na naman tayo. Ang dami ngayon nag-o-offer ng fake proficiency certificates. Okay? At ang laki ng kanilang charge. Grabe, no? Sabi nga dun sa post sa Reddit kanina, sa Brampton doon may nagbebenta tens of thousands of dollars. Let me show you an example. Isa lang po to sa mga na-share sa social media kung paano napaka-simple ngayon no, ng diskusyon tungkol sa magkano ba yan. O, tignan nyo to. This was shared by somebody on X. French rate, Lamia, kung bibili ka, 35K. Ang French proficiency exam, 40K. $40,000. Ganyan lang kasimple ang conversation ano, pag maghahanap ka. And these scammers are advertising their offers on social media platforms. Walang kahihiyan. Diba? Ang minsan nga nakasulat doon, ito guys ang mga warning dyan, ano? Mga red flags. They guarantee that you will pass, you will get a certain level of score, kunyari, CLB7. And in some instances, they even say, you don't even need to take the exam. Ano ba yan? So apparently ngayon, dinudumog na naman ng problema pati yung French speaker pathway dahil sa mga peking ganito. Okay, so very good, very good. Actually, nag-umpisa po itong diskusyon dyan through a popular consultant on social media with wide presence in social media na sinabi niya na-notice niya yata sa kanyang mga kliyente na marami nga ang nire-require ngayon ng in-person interviews kapag nag-claim ka ng French proficiency. Actually, hindi lang in-person, meron din daw mga through phone calls. Kaya kung meron po tayong kababayan dyan na nag-claim ng French proficiency, may certificate kayo, you have to be ready that when IRCC calls you,
Aba, baka right then and there, ano, kausapin ka ng French. Kailangan mong maintindihan, kailangan mong sumagot. Okay? I think it's a good thing. Para dun sa mga nagsasabing no need for the exam, baka tanongin ninyo, so paano sila makakakuha ng French proficiency exam? Well, it could be that someone else is gonna take the test for you. That's one thing I'm thinking. Siguro din talagang may fake certificate na baka nakakapasa sa scrutiny ng IRCC. Hindi natin alam ganyan nakagaling ang mga scammers ngayon. Now the question is, gagawin din kaya yan sa mga English proficiency exams? Okay, whether we like it or not, yung English talaga lalo na, matagal na po yan requirement for many of the immigration pathways. For PR, mga ganyan, kailangan may certain level of proficiency ka. And now, recently, sa international students, para makagraduate ka, maka-apply ng PGWP, kailangan mo rin mag-pass ng certain level of English proficiency, depende kung ikaw ay nag-graduate in a university or in a college. At noon pa, matagal na pong nababalita na meron ding mga nag-o-offer ng fake certifications. Diba? Ganyan din kamahal. Diba? Actually, meron akong isi-share po sa inyo na report fairly recently, this month lang, September, October na pala, no? Ano ba yan? Okay, last month pala, mid-September, this report was published by Juno News talking about how immigration officials are silent on online scams selling fake language scores. In this case, English tests ang kanilang pinag-uusapan. Teka, nakalimutan ko na naman as always ang aking title. Ayan, balikan ko tong report. So, federal immigration authorities are silent about illicit online advertisements actively targeting newcomers to Canada with fraudulent claims about bypassing Canada's immigration language requirements. Kaya kung ako po ang tatanungin, I also would like, hindi ko mamasamain, hindi ko kokontrahin, sakaling gawin din ito for English proficiency verification. Diba? In-person interview or phone din, at the very least, phone. Bakit? Alam mo kaya minsan, actually matagal na tong observation dito. Minsan nagtataka yung ilan. Paano kaya nakapunta dito itong ngayon nagtatrabaho sa isang restaurant or whatever, o order ka sa kanya, hindi kayo magkaintindihan. Dahil ang kanyang English ay talagang hindi mo maintindihan. Okay, tayo mga Pilipino, kahit hindi perfect ang grammar natin, ang galing natin, we are still able to express what we want to say. Diba? Kahit balok-balok ang grammar, okay lang, pero naiintindihan tayo. Okay? Pero meron talagang iba magugulat ka, no? Paano kaya ito nakapasa, no? Wala. Hindi makaintindi. Minsan pagkasabihan ka pa na no English talaga, ano ba yun? Diba? Anyway, sige, let's go to this report. Dahil ito, may sinashare na mga sample social media advertisements. Diba? Tignan nyo ito. Sa CELPIP. Purchase IELTS and CELPIP scores without exam. Ito yan, hindi ko ma-highlight, guys. Without exam, obtaining certificate has never been easier with our seamless and guaranteed process. Ito yan, May isang sentence dito. Obtain your best IELTS and CELPIP scores without taking the exam in 2025. Diba? Another example. Hello, get your required desired CELPIP score without stress. Don't miss out on this opportunity to get your CELPIP certificate with ease. We offer leaked questions and answers. May ganun pa. Okay. Ito pa. Issuance of the certificate without taking the test and with your desired scores. Kung anong gusto mong score, yun ang ibibigay namin sa'yo. Nakakaloka. Ano ba yan? Okay. Ito. Ganun din. See, similar. They're all over social media. Instagram, TikTok, Facebook. Okay. Kaya guys, sa ngayon, hindi ko pa naman nakikita, hindi pa ako nakakabalita kung meron ding nangyayaring mga verification checks in-person interviews or via phone for English proficiency. But again, hindi ko kukontrahin yan kung sakaling gawin din yan. Kayo ba? Anong palagay ninyo, no? For now,
ang nakikita ko palang nag increase daw yung number ng mga iniimbitahan for in-person interviews and phone interviews for French proficiency. Okay, again, buti naman, buti naman. Okay. Lalo na dahil ang daming interesado ngayon matuto ng French, 'di ba? Nagpapakahirap ng gusto, nagbabayad para mag-aral ng ilang buwan, 'di ba? Para maipasan nila genuinely yung exam for French. Tapos ngayon makakita sila ng merong mga certificate, peke naman pala, binayaran lang nila, tapos ang tataas ng score para i-submit. Thank God, gone are the days na sana na tinatanggap na lang ng IRCC yung mga certificate na yan, na ganun-ganun lang without even checking. Di ba? Anyway, let me know what you guys think. Maikli lang po tong episode na ito. I will end this here. What do you think? Dapat ba gawin din to sa English proficiency exam? Dapat i-verify din in person or via phone call? Let me know. Okay, bye guys. I'll see you guys in the next one.